So, ayan guys, ang ating isasanla, no? So, this is a 1 gram earrings, no? Ayan, makikita natin ganito po ang design niya. Ganyan. So, this is approximately 1 gram of um, 18 karat or 21 karat. Parang hindi ko na naalala. So, we will see. I think this is 18 or 21. So, titingnan natin sa resibo, no? I think this is 18. Yeah. So, ito, actually, nasanla ko siya na 3,400, 1 gram. But then, nakalimutan ko siyang i-update, no? Nakabawas na ata ako dito ng around 500 pesos. Yes, and ngayon, 2,900 na lang yung natitira nating principal. But sad to say, nakalimutan ko siyang i-renew kasi parang nawala lang din sa isip ko, no? At so tamang-tama, gusto ko ring i-try kung magkano ba talaga ang babayaran pag nag-past due, no? So November 7 ang kanyang due. So itatry natin na bayaran siya nung 19. So 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12 days na ano tayo, parang 12 days na na-late tayo ng pagbayad ng interest. So, kung nakalimutan natin, so the past due is the due date is August 7. So, nabayaran siya ng August 19. So, 12 days akong late na nagbayad. So, titingnan natin kung magkano ang singil or ang babayaran natin, no? Tingnan natin, guys. Okay. Ito pala, guys, yung resibo natin, no? Para konting ano lang talaga flashback sa ating vlog ngayon ay August 6 dapat ang ating due date, but then nakalimutan siya. The date is August 6, August ano na siya, August 19, so 12 days. Ayan, 12 days tayong late sa pagbayad ng interest, no, sa Palawan Pawn Shop. So supposed to be, nakita natin na na-review na natin ng tama ang ating resibo. So August 6 pala, guys, no. So 12 days pa rin, almost 12 days. Supposed to be 92 pesos lang ang interest natin for 33 days. So kasi 12 days tayong late, no? Late na pagbayad ng 12 days. So naging 195 pesos siya ang binayaran ko. Imagine, ang kanyang difference is 103 pesos. No, almost double siya talaga, no, in 12 days only. So, napaka-hassle talaga nun at napakasakit talaga yon. Okay lang yan kasi konting amount lang yung aking nasanla, no? Pero kung malaki-laking amount, like for example, yung due interest natin is like 1,000 pesos, no? Dodoble siya. So, naging 2,000 pesos. Masakit-sakit. So, good thing sa atin, medyo magaan lang yung naano natin, yung nasanla natin, at saka na kumbaga nabayaran kaagad at medyo maliit lang talaga ang principal natin. So, ano pa rin tayo. So, ina-advise ko talaga sa inyo mga guys, no? Wag na wag kayo talagang mag-past due, lalo na sa Palawan Pawn Shop, no? Kasi i-differentiate ko din pala yung Palawan at saka Cebuana, no? Kung saan mas maganda magsanla. So, ayan siya guys, konting information lang pag tayo ay na-delay sa buwan ng interest sa Palawan Pawn Shop. So, wag na wag po nyong gagayahin, no? Or maging updated po tayo sa pagbayad kasi ayan, ang sakit-sakit po. Tayo din po talaga ang mamomroblema o sa atin din talaga ang balik ng ng problema kasi ang laki po ng diferensya. Okay? So, another month pa yan, 12 days. Imagine 1 month pa, halos pa yan na interest. So, naging 12 days. Ang sakit talaga kasi
Ang kagandahan naman sa Palawan ay hindi sila naglalagay or hindi sila kumukuha ng advance interest. Kaya kailangan magbayad tayo ng on time, no? At talaga hindi talaga maiiwasan yan minsan na maglalaps tayo or magpapas due na wala sa isip natin. It is normal. But please, no, kung pwede pa lang na hindi natin mapalagpas ng due date, no, kasi ang laki talaga ng difference, no. Ang laki talaga. Lalo na ngayon, ang taas-taas talaga ng ng pera. Okay? So, ayan siyang advice ko sa inyo. So, sana nakuhanan nyo ito ng information at naging na rin sa inyo. Kumbaga, piece of advice na rin sa inyo at naging lesson na rin. Okay? So, ayan siya mga mamshies. Till next vlog. Bye-bye.